Minsan parang hindi natin maiwasang maaliw sa mga tumatakbo o kumakandidato para po sa eleksyon. Sa Pilipinas kasi, parang karnabal ang eleksyon, kaya't minsan parang karnabal rin ang politika. Pero ito rin po ang tanong ng marami, sino nga ba ang may karapatan para tumakbo sa anumang posisyon? Sa 1987 Constitution, nagbibigay ng garansya para sa lahat na gustong maglingkod. Patas dapat para sa lahat, anuman ang iyong katayuan sa buhay. Pero sa kasong Eli Pamatong versus Comelec, sinabi po ng Korte Suprema na hindi karapatan ang tumakbo sa eleksyon at maglingkod bilang isang public servant. Ito po ay isang pribilehiyo na ginagabayan ng mga batas. Isa sa mga batas na yan ang Section 69 ng Omnibus Election Code. Ang probisyon po tungkol sa mga nuisance candidates o mga kandidatong panggulo lamang sa eleksyon. Ayon po sa Section 69, maaaring kanselahin ng COMELEC ang COC, yung Certificate of Canvass, ng isang nuisance candidate kung pasok siya po sa tatlong kategorya. Una, niloloko lamang o pinaglalaroan ang eleksyon. Pangalawa, nililito lamang niya ang mga botante sa pamamagitan ng pangalan na kapareha po ng ibang kandidato. At pangatlo, wala raw siyang malinaw at kapani-paniwalang intensyon na tumakbo talaga. May ilan na pong nasampulan dyan ang COMELEC na kinatigan naman ng Korte Suprema. Halimbawa, noong 2016 elections, tumakbo ang isang Rosalie Rojas para po sa Konseho ng Pasay City. Ang ginamit ni Rosalie Rojas na opisyal na palayaw sa balota ay Jen Rose Rojas. Medyo malayo po sa kanyang tunay na pangalan. Agad pong nagreklamo ang isang re-electionist na konsehal na nagngangalang Jennifer Jenny Rojas. Ayon po kay Jenny Rojas, sinasadya raw ni Rosalie Rojas na lituhin yung mga botante. Ang totoong palayaw daw kasi ni Rosalie Rojas ay hindi po Jen Rose kundi Saleng. Pero nangyari ang eleksyon bago po madesisyonan ng COMELEC. At ito po ang resulta ng botohan. Muntik na po makapasok si Jenny Rojas sa winning top 6. Muntik lang. Pero dahil daw nahati ang kanyang boto dahil sa kanyang halos kapangalan na si Jen Rose, nalaglag po siya sa number 7. Sa huli, ito po ang desisyon ng COMELEC na kinatigan ng Korte Suprema. Dineklarang nuisance candidate si Jen Rose Rojas at dinagdag po ang botong nakuha niya sa boto ni Jenny Rojas. At ang lumabas po, number 2 pala sa botohan si Jenny Rojas. Sa desisyong ito, sinabi ng Korte Suprema na ang botong nakuha ng nuisance candidate na kapareho ang pangalan sa lehitimong kandidato ay ibibigay po doon sa lehitimong kandidato. Pero kailangan ding mag-ingat ang COMELEC sa pagdedeklara ng mga nuisance candidate. Minsan kasi parang madali natin pagtawanan ang mga kandidato na tila wala namang kakayahan o hindi gaanong kilala. Pero wala nga bang karapatan sila na tumakbo kung hindi sila kilala? Noong 2022 elections, dinisqualify po ng COMELEC ang isang senatorial candidate na si Norman Marquez bilang nuisance candidate. Ang sabi kasi ng COMELEC, hindi naman kilala si Marquez. Bakit siya mag-ambisyong magsenador? At wala naman siyang partidong sumusuporta para sa kanya. Pero pinagalitan po ng Korte Suprema ang COMELEC. Hindi raw importante kung kilala o hindi ang isang kandidato. At lalong hindi ito maaaring maging basehan para hindi siya payagan tumakbo. Kung ganun kasi, edi ang mga sikat lamang ang may karapatang tumakbo. Ang sabi pa ng Korte Suprema, mabuti pa nga si Marquez. May malinaw na platapormang pinaglalaban. Si Marquez kasi po ay isang animal rights activist at hindi po generic ang kanyang plataporma. Gaya po ng maraming mga sikat na kandidato na mukhang nagkopyahan lamang ng plataforma. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.